اما در مقابل Hindi tayo nagsimula o gustong umatake, pero ang Iran ay magpaparusa ng matindi sa sino mang umatake o manggulo sa kanila. Dapat ding malaman ng mga Amerikano na kung magsisimula sila ng digmaan, sa pagkakataong ito, magiging isang panrehiyong digmaan ito. Nakakagulat na balita. Tinangkang kunin ng Iran Navy ang oil tanker ng United States sa Strait of Hormuz noong nakaraang linggo. Lumapit ang 6 na Iranian gunboat na may 50 caliber na baril sa oil tanker sa estratehikong daanan ng tubig. Iniutos na patayin ang makina at naghanda silang sakyan ito. Pinabilis ng barko ang takbo at sinamahan ng barkong pandigma ng United States. Unang inilathala ito ng security firm at kinumpirma ng United States officials na tinangkang harangin ng mga bangka ng Iran ang barkong may bandila ng United States. Ngunit ineskortan ito ng United States Navy sa ligtas na lugar. Pinakabaliw sa lahat, totoong nangyayari ito habang naghahanda ang mga opisyal mula sa magkabilang panig. Muling magnenegosasyon ang United States at Iran. Makikipagkita si Steve Witkoff, sugo ni Trump, sa Foreign Minister ng Iran sa Istanbul. Ito ang magiging unang direktang harapang pagkikita ng dalawang bansa mula noong 12 araw na digmaan noong Hunyo. Narito ang Foreign Minister ng Iran na nagsasabi kung anong kasunduan ang tatanggapin ng Iran. Pakinggan ninyo. Sabi ni Pangulong Trump, ayaw niyang gamitin ang militar na naka-istasyon sa paligid ng Iran kabilang ang mga aircraft carrier at iba pang lugar. Kung magkakaroon ng katanggap-tanggap na kasunduan, ano ang magiging katanggap-tanggap na kasunduan para sa Iran pagdating sa issue ng nuclear? Sabi ko nga, ang kasunduang nabanggit niya, isang patas at makatarungang kasunduan para walang sandatang nuklear ay posible. Mga bagay tulad ng enrichment, mga ballistic missile at mga proxy forces sa rehiyon. Alam ko na nabanggit ng Estados Unidos na gusto rin nila itong pag-usapan. Imposible ba ito para sa iyo o pwede mong pag-usapan kahit papaano? Ayon kay Pangulong Trump, walang nuclear weapons at sang-ayon kami dito. Sang-ayon kami at handang makipag-negotiation tungkol sa aming nuclear program para matiyak na walang nuclear weapons at manatiling mapayapa ito. Maaring maging napakagandang kasunduan iyon. Siyempre, kapalit nito, inaasahan naming alisin ang mga sanksyon para maging posible ang kasunduang iyon. Iwasan nating pag-usapan ng imposible at mag-focus na lang sa posible. Huwag palampasin ang pagkakataon para sa patas na kasunduan at matiyak na walang nuclear armas. Gaya ng sinabi ko, inuulit ko, na posible namang makamit kahit sa maikling panahon. Sabi niya, bukas ang Iran sa negosasyon sa kasunduang nuklear. Pero hindi isusuko ang mapayapang programang nuklear nila. Matagal na itong argumento ng Iran. Sabi nila gusto lang nila ng enriched uranium para enerhiya, hindi armas. Pero alam nating hindi ito totoo. Heto kung bakit. Sa nuclear power plant, kailangan ng uranium na na-enrich ng 3%. Iyan ang limitasyon para sa sibilyan. Para sa nuclear na sandata, kailangan ng uranium na 70% enriched. Alam nating bago ang Hunyo attacks, Iran ay nag-e-enrich hanggang 60% lang. Iyan ay 12 beses ng kailangan mo para sa enerhiya. At 2/3 na lang ang layo sa paggawa ng bomba. Hindi lang sila gumagawa ng power plant, pati mga option. Ngayon, inaalok ng Iran na isuko ang 60% stockpile kapalit ng pagtanggal ng mga parusa. Ayon sa mga opisyal ng Amerika at Iran na nakausap ng New York Times. Nakipagkita kamakailan si Ali Larizani, kalihim ng National Security Council ng Iran. Kay Putin sa Moscow dala ang mensahe ni Khamenei. Pumayag ang Iran na ipadala ang enriched uranium nila sa Rusya. Gaya ng kasunduan noong 2015. Kung pamilyar ito sa'yo, tama ka. Halos kapareho ito ng kasunduan noong 2015 na may malalaking problema. Sa lumang kasunduan, dapat binabantayan ng United Nations inspectors ang nuclear facility ng Iran. Pero tuwing hihingi sila ng access sa kahina-hinalang lugar, pinatatagal ng Iran ng 30 hanggang 60 araw bago sila papasukin. Ano sa tingin mo ang ginagawa nila sa 30 hanggang 60 araw na iyon? Kung nagpayaman ka ng uranium na di dapat, tapos gustong mag-inspeksyon ng mga inspektor, sasabihin mo lang, bigyan mo ako ng 2 buwan. Siguradong may tinatago ka. Hindi nakakahaka yon. Common sense na lang yon. Ngayon, dito na nagiging interesante ang lahat. Ayon sa mga ulat, pumayag na ang Iran
na ibang bansa ang magpayaman ng uranium para sa kanila. Imbes na gawin nila ito sa sarili nilang bansa, pwede silang mandaya tulad ng dati. Ngayon, grupo ng mga bansa ang gagawa ng enriched uranium at ibibigay sa Iran para sa kanilang reaktor. Malaking konsesyon ito dahil inaalis ang kakayahan ng Iran na lihim na magpayaman ng uranium para sa armas. Kung totoo, malaking pagbabago ito mula 2015, pero mukhang hindi pa rin kontento ang United States sa mga konsesyon lang ukol sa nuklear. Ayon sa ministro ng panlabas ng Rusya, ultimatum na halos ang hinihingi ng Amerika. May news outlet din na konektado sa IRGC na nagsasabing gusto ni Trump ng ganap na pagsuko ng Iran. Ano raw ang argumento nila? Tinanggap na ng Iran ang lahat ng makatuwirang limitasyon, inspeksyon, at balangkas sa pag-export ng enriched uranium. Hindi negosasyon ang gusto ni Trump, kundi pagsuko ng Iran. Hindi lang sa nuklear, kundi pati sa kalayaan, lakas militar, at kagustuhan ng bansa. Galing ito sa Iranian state media, kaya mag-ingat sa pagtanggap nito. Siguradong may nasyonalismo sa sinabi. Pero malamang may katotohanan din sa likod noon. Hindi lang nuclear facility ang hinihingi ng United States. Gusto rin nilang isuko ng Iran ang ballistic missile program at posibleng pati mga missile nila ngayon. Iyan ang naging malinaw sa Iran. Ito ang pahayag ng Iranian Foreign Minister tungkol sa mga missile 2 linggo ang nakakaraan. Ang mga concession ay eksaktong tulad ng ginawa namin noong 2015 sa Joint Comprehensive Plan of Action. Masisiguro at mapapalakas namin ang tiwala na ang aming nuclear program ay mapayapa at mananatiling ganito magpakailanman. Kapalit nito, inaasahan naming matanggal ang mga parusa. Ang ballistic missiles ang aming pinakamaaasahang depensa at hindi ito pwedeng pag-usapan o pagkasunduan. Bakit pa kami makikipag-negotiation sa aming ballistic missiles kung kailangan ito para sa aming seguridad at depensa? Para sa Iran, missiles lang ang epektibong panakot nila. Sa 12 araw na digmaan pumalpak ang air defenses nila at hindi nila napigilan ang mga jet at missiles ng Israel. Nasira ang kanilang mga nuclear facilities. Pero ang kanilang mga ballistic missiles, may ilan sa mga ito na talagang tumama sa Tel Aviv. Tinamaan nila ang mga target mismo sa puso ng Israel. Iyan ang panlaban at kakayahan ng Iran gumante. Tinatawag nilang deterrence at hindi nila ito bibitawan. Pinipilit ng Israel ang Estados Unidos na isama ang missiles sa anumang kasunduan sa Iran. Para sa Israel, ang kasunduang nuclear na hindi tinutugunan ang missiles ng Iran ay hindi solusyon sa problema. Banta pa rin ng Iran ang Tel Aviv at kaya nilang gumanti sa hinaharap. Kaya nais ng Israel na depensahan ang sarili laban sa Iran, hindi lang sa nuclear kundi pati sa missiles. At habang nag-uusap ang mga diplomat sa Istanbul, patuloy na nagdadala ng mga kagamitan ang militar ng United States sa gitnang silangan. Tuloy-tuloy ang mga flight ng paglipat ng air defense sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Mga sistema ng Patriot staffs at mga interceptor. Ang tuloy-tuloy na deployment ay mahalaga lang kung inaasahan ng mga tagaplano ang malalaking utilitarian na pag-atake at maagang nagtatayo ng proteksyon. Kung naghahanda ka para sa ganting salakay sa ganong antas, madalas ibig sabihin ay maghahanda ka ring umatake. Pero dito, medyo kokontra ako sa pagsusuring ito, kahit kaunti lang. Ang pagdadala ng mga kagamitang ito ay hindi ibig sabihin na maglalunsad ng pag-atake ang United States, kundi nagbibigay lang ito ng mas malaking kalamangan sa negosasyon. Mas marami kang makukuhang konsesyon kapag nakaupo ka sa harap ng Iran na may carrier strike group, 3 fighter squadron, at pader ng air defense system sa likod mo. Ang pagpapalakas ng militar ay isa ring kasangkapan sa negosasyon, hindi lang plano para sa digmaan. At kung sakaling mabigo ang negosasyon, nakapuesto na ang lahat para sa posibleng pag-atake. Ito mismo ang dahilan kung bakit ginagawa ng Iranian state media ang pinakamagaling nilang gawin, ang magbanta. Isang eksperto sa network sa Iranian television ang nagbanta sa United Arab Emirates, particular na tinutukoy ang mga economic zone sa Dubai, ang mga airport free zone, ang internet city, at ang Silicon Valley. Ang kanyang mga argumento. Ayon sa kanya, pagmamay-ari raw ng Estados Unidos ang mga zone na ito, kaya't patas lang silang targetin sa isang digmaan. Hindi ganoon gumagana ang mga bagay na ito. Economic Development Zone ito ng Emirati. Ngunit hindi naman kilala ang Iranian State Television sa pagiging tumpak. Isa lang itong palabas na nagsasabing,
Palalawakin ng Iran ang gulo kapag inatake sila. Nakapareho rin ng sinasabi ng Iranian Foreign Minister. Narito siya. Ipinaliwanag kung ano ang posibleng itsura ng digmaan ng United States at Iran. Pakinggan natin. Ano sa tingin mo ang magiging mga kahihinatnan kung magkaroon ng tuluyang sagupaan ng militar sa pagitan ng Iran at Estados Unidos? Alam ko na binago na ng militar nyo ang doktrina, malaking pag-atake ay ituturing na banta sa Islamic Republic. Ano ang ibig sabihin nito para sa masaganang pero pabago-bagong rehiyon? Para sa akin, hindi iyon banta sa pag-iral, pero malaking banta pa rin para sa lahat. Kung magsimula ang digmaan, sakuna ito sa lahat. Noong nakaraang digmaan, sinikap naming limitahan ang saklaw ng digmaan sa pagitan ng Iran at Israel. Sa pagkakataong ito, kung ito ay sa pagitan ng Iran at United States dahil ang mga base ng United States ay nakakalat sa buong rehiyon, hindi maiiwasan ngayon. Ayon sa ulat, inaasahang mangyayari ang negosasyon sa Biyernes. Kapag may bagong impormasyon, ia-update ko kayo. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod na video. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike. Kahit walang nasasaktan, tao man o sundalong Ruso, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang videos namin. Nitong nakaraang linggo, 4 na war videos ang na-demonetize. Ayon sa YouTube, ang pagpapakita ng drone strikes o kahit footage mula sa frontlines ay hindi kaaya-aya para sa mga advertiser, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na hinaharap at sinusubukan lampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kaming mahalagang maipakita ito, kaya inilunsad namin ang sariling plataforma. Ang business basics na ginawa namin mula sa umpisa. Wala kaming limitasyon, kaya hindi namin kailangang i-blur ang drone strike, kuha sa frontline, at pagkasira ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Tungkol dito, wala kaming patalasta sa site, kaya hindi namin kailangang mag-censor. Kahit hindi matuwa ang mga advertiser sa mga paksa namin, hindi namin pinupondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, pinupondohan namin ito sa pamamagitan ng suporta ninyo. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng balita at gusto mong mapanood ang mga video namin na hindi na censor at makakuha ng mga bonus na nilalaman na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or iscan ang QR code na nasa screen mo. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.